Kilala niyo yan kung sino? May gustong umeksena sa buhay natin. Pampagulo eh. Hindi ko alam. Hindi ako naniniwala sa tao na ito kasi marami rin to sinabi doon sa istasyon na matino eh. Diba? Ang dami niyang reklamo sa istasyon niya dati. Yung SMNI. Kami nandun, matino naman eh. Maayos naman. Walang korupsyon. Zero korupsyon ng SMNI. Ang KOJC, alam nyo, kaya ganyan yan. Ito diretsuhan tayo. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit ko itong sasabihin sa inyo, and until now, I will take a stand on this. Magkaiba ang aking doktrina, paniniwala, at doktrina ng KOJC. And we have to respect that. Ganun talaga eh. Okay? But if there is one thing na sigurado ako about them, it's the zero corruption. Believe me or not, hindi ho KOJC ang pinakamalaking relihiyon sa Pilipinas. O sekta ng relihiyon sa Pilipinas. Or belief sa Pilipinas. KOJC is not the biggest. But in their short term, sila ho ang nakagawa ng pinakamalaki sa buong mundong Coliseum. Malapit na hong buksan yan. Kasi nga, zero corruption. Paano nila nagawa yun? And I can speak as a member of the SMNI family. Talagang money is not a problem to them. As a matter of fact, money is just a servant to them. Kasi sa iba, money is a master to them eh. Yun ang sinasamba nila eh. Etong KOJC and SMNI, money is not a problem. Talagang hindi ho problema. 'Di ba? Alam niyo kung bakit? Because of the zero corruption. And ako mismo, I can guarantee you, there is zero corruption. Everything nakasulat yan. Kahit 5, nakasulat yan kung saan gagastusin. Lahat yan, documented. Kaya itong Mike Abe na ito, nung umalis sa SMNI, takang-taka ako. And I found out a lot of things about this guy. Hindi ko na lang sasabihin kasi it's going to be my words against his words. Hindi na yon. Pero ito na naman siya. Nanuka na naman ng nagpapakain sa kanya. May reklamo na naman. Diba? Ito si Mike Abe. At may binubulgar na namang korupsyon. Pero tingnan ninyo wala itong sasabihin. Titigil din ito, tingnan mo. Lumayas lang ito kuno. Ewan ko kung talaga lumayas siya o sinisanti siya. Kasi magkaiba yung sinasabi niya eh. Sinabi niya, hindi na daw siya pinasalang. Tapos sinabi niya, nag-resign na daw siya. Ano ba talaga ang totoo? Kung hindi ka na pinasalang, ibig sabihin you're fired. Paano kasi yung bunganga mo, walang kwenta. Kung may nakikita kang mali, sabihin mo ng diretsyo, ito ang mali. Ganito kasi yan. Ganito yan. Hindi yung Hindi, meron talagang korupsyon. Maglabas ka ng ebidensya. Alam mo kung bakit? Remember, kung si Mike Abe nanggaling sa SMNI, kami ni Mocha nanggaling kami sa Office of the President, PCOO. Hindi porket pangit yung lugar, hindi maayos yung building, mabagal ang pagkuha ng budget, ay may korupsyon na kaagad. Hindi ganun yun. Nagkataon lang talaga na minsan talaga napakabagal lang ang takbuhin sa gobyerno. Lalo na pag yung siyempre dahan-dahan sinisigurado. Baka mamaya merong mahusgahan na nangungurap. So kailangan lahat yan documented. Naranasan namin yan. It is really hard ang budget sa loob even if Office of the President ka pa. Feeling entitled na naman to si Mike Abe. Feeling na naman na akala mo alam na niya ng lahat. Eto, huwag na tayong lalayo. Ganun ho talaga kasi na ako makarating.
Alam ba nyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. Kung hindi ko nilalahat, dito lang sa Channel 4 may problema rito. Sino si Raulo na nandun ka nasa channel mo, nagbibigay ka ng programa, sisisihin mo yung channel mo? May problema itong tao na ito eh. Honestly, may problema itong tao na ito. I mean, every organization, whether in government, company, there is a problem. When there is a problem, how do you solution that kind of problem? You talk to your boss? You do everything? Hindi yung you go out to public at eto kasi yung boss ko, gawin mo yan sa private. Tingnan ko kung hindi ka kasuhan. Hindi, yung totoo ha. I mean, may problema sa family. Anong gagawin mo? Kasi itong nanay, tatay ko, social media. Gagawin mo yung sisira mo tatay, nanay mo. Kasi panay sila away. Hindi pwede yun. Pag-usapan ninyo sa pamilya yun. Ikaw, nandiyan ka sa loob ng PTV, binabanatan mo sarili mong boss. Ang bira ka, Mike Abe, oh. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi ang mga manager dito eh. Every 3 months, every 4 months nagpapalit ng manager. Kaya walang nagagawa, walang development. Pero may pondo, may budget. Nasaan ang budget? Tumigil kayo ha. Marami nakakarating sa akin, may corruption dito sa estasyong ito. Korupsyon kagad? Pag... Yan yung mga katarantaduhan ng statement. Oh, may nakakarating sa akin na mga korupsyon dito. Korupsyon kagad? Maglabas ka ng ebidensya. Alam mo, dapat ito, kasuhan ito ng ano eh. Hindi, ako hindi ko pinagtatanggol yung PTV, hindi ko pinagtatanggol yung PCO dyan ha. Hindi yan ang punto ko dyan. Alam mo, kung that's not the way to do it. If there is corruption, file a case against someone. Hindi yung ombudsman. File the case. Hindi yung ganyan. Para kang batang iyakin. Nalaman ko yan, wala akong pakialam sa inyo. Kaya good morning, Secretary Dave Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga opisinang nasa ilalim ng PCO. Meron din corruption yan. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, mag-guilty kayo, wala akong pakialam sa inyo. Sobra na eh. Palakpakan natin. Magsama kayo ng mga luka-luka na kayo lang ang bayani, kayo lang ang may mahal sa sa bayan. Saka naman nakakita ng, naku, sandali. Gusto niyo bukahin ko na? Gusto niyo isa-isahin ko ng problema rito? Easy. Tingnan natin kung malaki yung problema Isa-isay na daw niya. Tingnan natin kung malaki yung problema. Ano ba problema dyan? Ay, nako. Saka nakakita ng building, mura sa pinakamataas hanggang sa ground floor may tulo. May tulo! Bakit natulo? Tulo ang problema. Dahil sa tulo may corruption na. Okay. Alam mo, pwede naman ako manahimik dito. Hindi to banatan eh. Kaya lang kasi alam ko yun eh. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, nanggaling kami dyan. Yung budget ng PCO, hindi naman kasi laki ng budget ng mga ibang ahensya ng gobyerno. And ladies and gentlemen, ang PCO, maraming branches yan sa baba. Sobrang dami niyan. I think 10 o 15 branch na nasa baba. Iba-iba yan. Iba-ibang departamento na nandun sa baba ng PCO. Pakarami po. Ibig sabihin, yung budget na kakarampot na ibinibigay sa kanila. Kasi akala niya, Office of the President, lahat ibibigay sa PCO. Marami rin ang nasa ilalim ng Office of the President. Sa PCO, marami rin nasa ilalim niyan. Hahatiin mo lahat yung budget. Kaya least priority yung mga building. Kasi matagal na yan luma na yan. Kaya nga kung maaalala ninyo, di ba? Pinuri natin si Sec Martin noon dahil inayos niya yung pinaganda niya kahit papaano yung mga ganyan-ganyan. Panahon ni Sec Martin yan eh.
Inayos niya yung RTBM, inayos niya yung mga gamit. Hindi ko kasi biro ang mag-upgrade. Sabi ko sa inyo kasi po, dati po ako sa ganyang klaseng sa tech technology. Sa mikropono ng pangalan ka, mahal-mahal na para masahuran mo lahat ang buong PCO at mga nasa ilalim niyang departamento, ubus na ang budget. Gusto nito dahil lang sa tulo, may korupsyon na. Gago! Nakala mo bilyon-bilyon ang budget ng PCO ha? Iba ho ang budget ng Office of the President sa PCO ha? Magkaiba ho yun. Maintenance. Dito ang mga kwarto, walang aircon. Ano yun? Kawawa naman pala sila talaga. Walang aircon kaya nagre-reklamo. Kayo naman kasi PTB at saka ang pangalan nung dyan, yung kanilang secretary. Dapat talaga itinira nyo na lang sa hotel ito si Mike Abe. Para walang reklamo. Gago! Alam mo naman ito feeling entitled ito Kaya para walang reklamo sa buhay, itira nyo na sa hotel next time. Baka namang may malapit na hotel dyan. Gago! Diba? Office of the President, pinagmamalaki nating Office of the President, ay may budget po yan. Pinagmamalaki? Ikaw lang nagmamalaki nun. Pinagyayabang nyo kasi. Hindi naman kailangan ipagyabang yun. Office of the President kami ha. Sabi ko nga sa'yo, PCO kami nun. Papel lang, hindi kami makahingi. Para gagamitin pang-print ang mga document, ako na lang bumili. Printer lang, ang hirap-hirap. Inabot pa kami ng 2 linggo bago kami mabigyan ng printer. Printer yun ha, matik na dapat yun. Lumabas ba kami sa media at pinagsasabi namin, kurap si Sec Martin kasi walang printer dito. Gago! Ano utak yan, Mike Abe? Ano utak meron ka? Taon-taon may budget. Kaya ngayon, may budget po, Secretary Gomez. Sir, tumaharap ka sa pagdinig ng Senado at Kongreso tungkol sa ating budget. Ilaban mo naman ito. Linisin mo ito. Yun. Alam mo, ako BBM, makinig ka sa akin. Bibigyan kita ng payo. Bibigyan kita ng payo. Unsolicited advice. Mahal pa naman ng talent ko pag nagbigay ng payo. Sibakin mo na yung sekretary. Ipalit mo si Mike Abe. Gago! Kasi mas magaling siya Mas alam niya ang lahat ng bagay sa mundo na ito, di ba? Palitan mo na yung sekretary mo. Ipalit mo na to. Yun ata pangarap nito maging sekretary. Anak ng... Hindi, kung ako sa'yo Papalit-palit tayo rito ng manager. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Di ba? Sa totoo lang Pakialamero. Wala ka nang pakialam doon. Kung magpapalit-palit ng manager dyan. Sabi ko nga sa inyo palitan nyo na yung sekretary. Ito na ipalit nyo. Mas maraming alam to Every 3 months nagpapalit ng manager dito. Magagaling yung mga napili pero nagsisimula pa lang silibak na. Ano magagawa? Naglagay ka rito ng manager na pangmatagalan, na re-reforma ng problema sa PCO at Office of the President, lalo na sa PTV. Kahit dyan sa Radyo ng Bayan, Radyo Pilipinas, akala nyo, marami rin problema dyan. Sa PIA, Philippine News Agency, lahat ng communication ng PCO, may problema, sir. Ayusin nyo. Hindi lang ang pagpapatunay lang po ito, mga kaibigan, na hindi lang ang DPWS ang may problema sa paggamit ng pera. Mike Abe, aantay namin yung sinasabi mong korupsyon Aantay namin niya, wag kang puro daldal, aaraw-arawin ka namin. Pag hindi mo inilabas yung korupsyon na sinasabi mo dyan. Paghawak ng pera, proposed project at budget every year. Maraming ahensya ng gobyerno ang may ganyang problema. Iisa-isahin ko yan pag dumating ang araw. Inuna... Gago!
Siguraduhin mo ha, iisa-isain mo yan, wag puro daldal ha. Kasi ganyan ka naman puro ka lang daldal. Siguraduhin mo, ilabas mo yan ha. Pag hindi mo inilabas yan with evidence ha, wag lang puro daldal. Ako lang, baka sabihin niya ng mga nakikinig, Mike, binabanatan mo kami, pero yung opisina mo, hindi mo nasisilip. Ayan, inuna ko. May problema kami rito. Baka sabihin niyo, Mike, manalaming ka. Yan ang ginagawa ko. Sasabihin ko kung saan ako nandoon, sasabihin ko kung ano nangyayari, bago ko sabihin ng iba. Para hindi niyo masilip na may pinagtatakpan tayo. Ikaw na talaga. Office of the President ito, pero hindi alam ng Pangulo. Maraming problema, sir. Pakiayos lang po. Ano ha? Dahil kaya tuloy-tuloy tayong pagbabayad ng buwis, bilyon-bilyon, trilyon ang budget natin taon-taon, alang-ulang nangyayari. Aba, ikaw na talaga. Sa totoo lang. Ulit ko, ang magagalit sa sinasabi ko, guilty. Kung galit kayo sa akin, bahala kayo sa buhay nyo. Okay? Wala, sobra na eh. Ayaw ko ng plastikan, ayaw ko ng budol, ayaw ko na nagsisinungaling. Gusto ko yung totoo. Dito sa Mike Abby Live. Totoo. Pag tama, tama. Pag mali, mali. Ay, parang akin yun ah. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Mike Abby, aantayin namin yung sinasabi mong expose mo ha. Pagka puro daldal ka, yari ka talaga. Tanggal ang credibility. Sa bagay, wala ka naman ng talagang credibility noon pa. Gago! Mayroong korupsyong nangyayari kahit sige, ilabas mo yan. Wag puro daldal. Ilabas mo yan. Rito, tapos na. Kailan ba nag-eleksyon? Nangako sila, nagpapirma ng mga dokumento. May allowance daw mga tao rito. Masasarap na ang buhay nung nahalal. Wala pa yung allowance. Ay. Tapos na daw ang eleksyon, dapat may mga allowance na. Booking! Booking kayo ngayon. So, ibig sabihin, andali, sabi niya, eleksyon ha, kakabanggit lang niya, eleksyon. So, ginagamit nyo pala yan sa politika. Gago! Dapat imbestigahan ito si Mike Abby ng Senado. Ginamit nyo pala yan kasi, again ha, hindi ako. Galing sa bibig mo yan, Mike Abby. Tapos na yung eleksyon, nangako na may allowance. So, ibig sabihin, ginamit nyo kung sino mang mga anchor, o baka pati ikaw, natural, nagre-reklamo ka eh. May allowance dapat kayo matatanggap. Dahil nga ngayon, sabi mo, nakaupo na yung mga dapat. Senator Erwin Tulfo, galing ka dyan sa RTBM. Ikaw ba yung nangako na sinasabi nito ni Mike Abby? Ikaw ba yung nangako na may allowance basta tulungan lang sila pangangampanya? Hindi kasi, anong ibig sabihin nun, ladies and gentlemen? Anong ibig sabihin ni Mike Abby nun? Na may allowance, supposedly, na ibibigay, natapos na yung eleksyon, nakaupo na yung mga kandidato. Anong ibig niya sabihin? Etong mga kandidato na ito, sino ba yun? Sila Erwin. Sila Tito Soto. Yung mga sabihin, lahat ng mga nasa nandyan sa bagong Pilipinas kuno na slate ni Marcos. Tinulungan nyo ba? At pinangakuan nyo ito mga to ng allowance? Ganun ba ang usapan dito? Ay... So, ibig sabihin, totoo pala yung sinasabi ng iba na ginagamit nyo ang opisina ng gobyerno para mag-promote ng kandidato? Gago! Yan ang tinatawag na nahuli sa sariling bibig. Yan kasi. Gago! Ang daldal mo, ayan, yari ka ngayon. Paliwanag kayo, nasaan ang pera ng mga tao? Pinagperma nyo ng dokumento, may allowance yung mga news anchor dito sa PTV. Yung last election. Ano nangyari? Kasama ka doon, may allowance ka. Last election. Hindi. Mali ba yung pagkarinig ko? Bakit kayo papangakuan ng allowance?
Eh, meron na kayong sahod. Di ba? May sahod na kayo. Bakit kayo bibigyan ng allowance? Dahil, sabi mo nga before the election, dahil pinopromote nyo? Ikinampanya ninyo? Ay! Gago! So Mike Abe, inaamin mo ba na bayaran kayo? Yung bang ibig mo sabihin? Hindi kasi, allowance is not part of your salary. Iba yung allowance. Sana ko sinabi mo, may pangako kayong salary, pero hindi binigay yung sahod namin. Pwede pang ganun eh. Pero hindi eh. Ang sinasabi dito, may allowance. Bago mag-eleksyon, may pinapirma sa amin. Hindi ibinigay yung allowance na yun. Bakit bago mag-eleksyon? Anong motibo nyo dun? Para saan yung allowance na yun? Para kampanya ang kandidato ni Marcos? Ala namang kandidato ni Duterte. Ala, umamin ba ito si Mike Abe na merong bayaran kayo? Abay, ang lupit ninyo ha. Ano kailan ba nag-election? Mayo. Di ba? June, July, August, September, 4 na buwan. Bariyang pera, hindi pa nyo mailabas. Nako po. Bakit nangako pa kayo kung hindi nyo kayang ibigay? Yun naman pala eh. Yan, habang nadidelay. Ang korupsyon, i-delay mo ang proyekto, i-delay mo ang pag-release ng budget. Nako. Korupsyon yan. Kahit hindi mo nakawin, part yan ng korupsyon. Nako. Kasi dinidelay nyo. Bakit? Nako. Nasaan ang pera? Ayun na. Asa na yung pera? Ayan na nga ba sinasabi? Ayan na sinasabi, ladies and gentlemen. Korupsyon sa Malacanang, booking. Bayaran, booking. Gago! Sino sa inyong bayaran dyan? Sino pinangakuan ng sabi niya, angkor daw eh. So, Mike Abe, kasama ka ba doon sa angkor na yon? Alam mo talaga, eto, naniniwala na talaga ako eh. Yung greedy, yung pagiging greedy, talagang kakainin ka nito eh. Kaya nga alam mo eto ladies and gentlemen alam nyo ho ba na aside from the topic of hell, ay money ang madalas pinag-usapan sa Biblia? You know why? Because the love of money is the root of all evil. Love of money. It's a verb. Money is not wrong. Money is a servant for us to live, to have a fine life, comfortable life. Pero yung love of money is a different thing. When you say love of money, ito yung kahit meron ka na, ayaw mo pa talagang tumigil. Gusto mo kamkamin na lahat. Yun yung love of money. Yun yung greed. Kaya nga sabi nila, pag mayaman na ako, okay na ako. Hindi. As a matter of fact, maraming mayaman na mas greedy pa. Kasi remember, ang kabaligtaran ng pagiging greedy, satisfaction. O you are satisfied. Kaya nga meron din sinabi ang Biblia dyan eh. No? In all things, be satisfied. Kung ano yung meron ka. Huwag ka na maghangad. Kaya nga yung love of money, eto. Hindi, nakikita ako dito eh. I mean, allowance is not a salary. Kasi kung salary yan, di sana sinabi nyo, ba't di nyo kami pinapasahuran? Tama, mali. Allowance it's additional. When you say allowance, hindi karapatan dapat yan. I mean, unless pinangakuan talaga kayo, promote nyo si kandidatong ganire, bibigyan namin kayo ng ganire. So, ibig sabihin, you're using it for politics.
Pero kung allowance lang dahil magaling ka o dahil may nagawa ka, bonus yan. Ang bonus ay bonus. Ang allowance ay allowance, ibig sabihin, wala, eto. Dahil natutuwa sa'yo amo mo, bibigyan ka. Ngayon, kung hindi ka greedy, kung ano meron, okay na sa'yo yun. Kung ano yung pagpapala, blessing, okay na. Kung wala, okay lang din. Di ba? Okay, kaya nga alam mo, di ba si Job, naalala nyo si Job. Nagpaalam yung demonyo, sabi ng, kaya lang naman masaya kasi pinagpapala mo yan eh. Ano ginawa ng Panginoon? Di ba? Hinayaan niya na hagupitin ng masasabi nating mga problema si Job. Ano sabi ni Job? Diba? Nanggaling ako dito sa abo, diyan din ako mauwi. So o kaya naman sinabi din niya na nagbigay ang Diyos, kinuha ng Diyos, okay lang sa akin. Dapat ganun ang reaction eh. Diba? Kung may pagpapala, okay sa akin. Kung walang pagpapala, okay lang din sa akin. Ganun dapat ang ugali. Ugali nito iba. O, di ba may allowance? O, asa na yun? Ha? Hindi, alam mo, ito lesson sa buhay yan. Huwag niyong kakalimutan niya, mga kababayan. Pag kayo may bonus, bonus yun. Kung hindi bigay sa inyo yun, pagbigyan nyo na. Yan yun na, wala tayong magawa. Ganun ang buhay. Dapat hindi nakasalalay ang kasiyahan mo dun. O, eto ngayon, kita ninyo. Because of that, ayan. Tukaan na sila ng tukaan. Mantakin mo, sabi nga ni ES, nag-aawayan na sila ngayon ng kamera. Tapos ultimong ito ngayon sa loob ng Office of the President. Nag-aawayan din kayo. Masasabi ba natin talaga nagkakagulo na sila? Alam niyo kung bakit? The root of all evil is the love of money. God bless everyone. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
kita.